Marami ang nagsasabi sa akin, bakit ayaw ko pang lagyan ng isda ang mga setup ko? Kung ito ay tapos naman na, bakit kailangan pang babaran ng tubig ng mahabang panahon o 3 days o after nun bago lagyan ng isda? Ganito kasi yan. Kaya hindi ko muna nilalagyan ng isda kasi kailangan muna magkaroon ng bakterya o good bacteria ang setup ko bago ko sila lagyan ng isda. At isa pa, direct gripo ang tubig natin. Baka merong chlorine o makaapekto sa isdang ilalagay natin sa aquarium. At hindi lang chlorine ang dahilan kung bakit namamatay ang isda sa bagong setup. Madalas nga mas delikado pa ang kakulungan ng good bacteria kaysa sa chlorine na nakukuha natin sa direct grip. Sa video ito, meron akong tatlong klase ng good bacteria na ilalagay sa setup ko. Merong liquid at merong powder. Yung liquid naman, ginagamit yan para sa emergency purposes at yung powder naman para sa mga madalas ay bagong setup. Yung liquid naman pwede rin naman sa bagong setup pero kailangan mong maglagay araw-araw para mag-colonate ang good bacteria sa loob ng 7 araw. Yung powder naman na nitrifying bacteria, magko-colonate siya ng bacteria after 24 hours. Gaano ba kahalaga ang good bacteria sa isda? Nitrifying bacteria o good bacteria. Ito yung good bacteria na nakatira sa filter, substrate o buhangin o graba at mga dekorasyon. Ang trabaho nila ay palitan ng ammonia na galing sa dumi ng isda na nakakalason, gawing nitrite tapos gagawing nitrate na malinis at hindi delikado. Sa madaling sabi, sila ang nagpapanatili na malinis at ligtas na tubig para hindi malason ang mga isda mo. Bakit delikado kung walang bakterya? Kung bagong setup ang aquarium at wala pa silang kolonya, tataas ang ammonia at nitrite. Magiging toxic sa isda kaya nagkakaroon ng sakit, stress, minsan namamatay. Naalala ko ang sabi ng katrabaho ko, nag-alaga din siya ng isda at namamatay. Baka daw sanhi ito ng chlorine sa tubig kasi bagong setup ang aquarium niya. Pero madalas hindi iyon ang sanhi talaga ng pagkamatay ng mga isda natin kapag bagong setup. Ganito kasi yan, kapag bagong setup ang aquarium, wala pa yung biological balance. Ibig sabihin, walang mga good bacteria na natutulong maglinis ng dumi, ammonia, iba pang mga lason. Kaya kahit malinis at malinaw ang tubig, parang patay. Parang patay pa rin ang environment sa mata ng isda. Pagkukumpara lang natin ng isda at tao. Kung ang isda mo ay nilagay mo sa bagong setup na aquarium na wala pang good bacteria, ang tao naman para mo rin dinala sa bagong planeta na walang mga pangangailangan. Walang hangin, walang pagkain, walang mga bagay na kailangan niya para